Muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa. Atin hong inaanyayahan ng ating mga kapatiran na nasa labas na tayo ho'y magsipasok. At muli ho ay pagtilihin natin ang ating mga healthy safe protocols. Dahil nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay muling in a sense may kalayaan, magsama-sama at sumamba sa Panginoon. At patuloy nating panalangin ng bawat isa, maging yung ating mga kapatiran na nasa mga tahanan. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. At ito ho ang ating worship time. Pero bago ho tayo bumako sa ating gawain ng pagsamba, ilan ho mo ng mga announcements and paalaala. Una ho, as we have announced last Sunday, ang ating kapatid na si Brother Romy Borromeo ay umuwi na sa Panginoon. At last Wednesday, kung tama ang Wednesday, ay siya ho ay hinatid sa huling hantungan ng katawan. Pero tayo ay may pag-asa. Kaya nga ho, nangingimi ako ngayong tawaging huling hantungan sapagkat ang huling hantungan ng Kristiyano, maging ang katawan, ay sa piling ni Kristo. So may pag-asa pa rin ho tayo. Sa biyaya ng Panginoon ay naipangaral ang Ebanghelyo doon sa kanyang lamay bago ho siya ihatid sa sementeryo. At nawa ay gamitin ito ng Diyos para ikaliligtas ng mga mahal sa buhay ni Brother Romy. Patuloy natin siyang ipag-pray, yung kanyang misis, si Ate Rose. At ilapit ho natin palagi sa Panginoon. At again, ay tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos. Kahit sa akin, sa personal, medyo sandali ko lang nakasalamuha si Brother Romy. At just 2 years pagkatapos kong dumating dito sa church, siya naman ay dumindi na yung kanyang karamdaman. May halos 5 taon siya na nakaratay na lamang sa kama, sa hirap ng kanyang iniinda. So salamat sa Panginoon maging sa mga ilang sandali na yon na nakita ko natin kung paano ang Diyos ay kumikilos at nagbabago ng buhay ng mga mananampalataya. So patuloy natin ipag-pray ang buong Borromeo family. At tayo ho bilang mga Kristiyano, patuloy natin ipanalangin ng bawat isa, ang ating mga kapatiran na may mga iba't ibang pinagdaraanan, maging ang may mga karamdaman. At also, sabi nga ng salita ng Panginoon ay patuloy nating i-encourage ang bawat isa sa kabutihan at kabanalan. With that being said, maging sa ating mga kapatiran at sa mga tahanan nawa, sa gitna ng pandemya pa rin ito ay tayo nagsusumipag sa kabanalan. Paalala ko lang ho, ang ating mga personal na oras sa salita ng Diyos, ating personal na oras sa pananalangin, at sa biyaya ng Panginoon, meron tayong mga gawain, dagdagan ng ating mga gawain, that is yung ating mga online Bible study. At patuloy natin pinagsusumikapan na ito'y pag-inamin. I would like to encourage ang ating mga kapatiran tuwing alas 6 ng Wednesday and alas 6 ng Friday ay maging present tayo. Alam ko maraming gumagamit ng Facebook, marami na may mga internet kahit data. So nawa ay nagkasama-sama tayo sa pag-aaral. And also pag Friday ay meron tayong prayer meeting ng alas 7, mga 7:10 p.m. At lalo na ho doon ay tayong mga kakapatiran ay nawa sa tipon-tipon sa pananalangin para sa bawat isa. So yun ho ang ilan sa mga paalala ho natin. Today is April 25, the last Sunday ng April. And then come May ay mag-11 years na ang JCBC. So tayo ho ay it's either second or third week of May. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya, though very new normal yung ating kalagayan. Last year nagpaplano sana tayo, early last year, tama ba William? Nagplano tayo, medyo malaki-laki dahil 10 years. And again, sa kapurihan at katapatan ng Panginoon, pero here comes the pandemic and here is still the pandemic. So kailangan ho natin sa biyaya ng Diyos ng mga ideas pa. Nag-iisip tayo kung paano, in a sense, ay medyo gawing espesyal ang pagdiriwang na ito ng anibersaryo. Pero isa ho sa i-encourage natin ng mga kapatiran, in that Sunday, we would like to encourage every believers, mga mananampalataya, to share yung ating gawain para ho makapanood, may pagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ito ng ating mga friends kahit sa social media. And as we always do, every anniversary ho natin, ang morning worship service ay evangelistic ang approach. At dahil ginagamit natin ito para ipag-anyaya
And again, maganda rin yun. Anniversary ng church namin, do pandemic, meron kaming live stream. Pwede ka bang manood? Pwede ka bang anyayahan? So, pwede ditong i-share, maging sa mga group chats kung nasaan ho kayo. So, pag-pray ho natin at nawa gamitin ng Panginoon, una sa kalwalhatian niya, and then sa kililigtas pa ng mga kaluluwa. At naway maging excited tayo sa bagay ho na yan. So, yun lamang ho ang ilan sa ating mga announcements and reminders. Nawa, masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat sa mga bagay na ito at maging sa kanyang mga panawagan at pinagkatiwala ho sa atin. Well, ngayon po ay dadako tayo sa ating pagsamba. At ito, magkaroon ho tayo ng paghahanda sa pagsamba. Dadako tayo sa sandali ng katahimikan, sa personal nating pananalangin. Hingin natin ang gabay, tulong, maging pagsisiyasat ng Diyos sa anumang kasalanan upang hindi ito maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sapagkat alam namin na meron namamagitan para sa amin. At alam namin na meron kaming dakilang saserdote na nakakaalam perpekto ng aming bawat kalagayan. Panginoon, ngayon sa daling ito, humihingi kami ng iyong tulong. Tulungan mo kami sa aming gawain ng pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi ito maging routine na lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat aming gagawin na itunay ngang maitaas namin ang iyong pangalan. Tunay ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. Kasama ng aming mga kapatiran na ngayon na hindi makarating sa bahay-sambahan dahil sa kasalukuyang pandemya. Panginoon, nawa ang bawat awitan ay maitaas namin ang iyong pangalan. Nawa sa bawat pananalangin ay tunay ka nga naming mapuri. Nawa, Panginoon, sa aming pagkakaloob ay tunay naming maibigay ang nararapat para sa iyo at kaluwalhatian sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na may kagalakan. At Panginoon, maging sa pangangaral ng iyong salita, tulungan mo kami na marinig ang iyong katotohanan. At nawa ito'y patuloy kami na banalin, patuloy na mag-produce sa aming mga puso ng malalim na pagsamba, malalim na paghanga, at tunay na pagkatakot sa iyo. Panginoon, wala kaming ibang nasa kundi mataas ka, mas makilala ka pa. Tulungan mo kami, Panginoon, maging sa aming mga kahinaan. At aming hinihiling na siyasatin mo ang aming mga puso at buhay, O Diyos, anumang kasalanan, anumang pagkukulang, o katamaran sa kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay ito hindi maging hadlang sa aming pagsamba sa iyo. Amin din pong inihiling ang iyong paglingap sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Hindi lamang karamdaman sa pisikal na katawan, kundi maging ang mga bigat na daladala ng kalooban. Panginoon, abutin mo po ng iyong biyaya. Padawa, Panginoon, ay maging sa pag-aaral namin ng iyong salita sa espesyal na paraan, ay katagpuin mo po sila. Magligtas ka po, Panginoon, ng mga kaluluwa. Patuloy ka magpatatag ng iyong iglesia. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya na bumingin sa ating screen, no? Psalms 103. Isa tayo sa verse 15. Tapos po kung ayot na ito. Okay, are you there? Verse 15. Reading, read. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, And such as keep his covenant, and those that remember his commandments to do them. The Lord has prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearken
Kaya Panginoon, nararapat lamang na ikaw, Panginoon, ay masasalamatan lagi-lagi sambahin sa Espiritu at kalatuhanan. Panginoon, ay po ang iyong mga anak na taos-puso malapit sa iyong tulong at bigaya. At dalaan, Panginoon, ang aming mga kapagkatan sa bawat isa, Panginoon, saan ang aming mga kasalanan, nadala-dala, ang aming mga pagkukulang, ang mga kapapalik, makaharap po, Panginoon. Natawalan ka ng Diyos, patuloy mo rin gabayan, Panginoon, saan pumumay, sa araw-araw, Panginoon, galing po, Panginoon, maharap na ang bawat Panginoon, Panginoon, paano po makikita na hindi ka nais-nais, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, ay ubig ito, Panginoon. At may focus namin ang aming puso at isipan na ikaw, Panginoon, ay ubigin at samahin. Tagilayan, Panginoon, na iyong mga O Diyos, kabalan po kami. Tulungan kami, Panginoon. Kami ay tapos, Panginoon. At nangailangan, Panginoon, ngayong awa, Panginoon. Ngayong wala, Panginoon, nakikinig kami ng iyong salita, Panginoon. Buksan po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang hindi pa kami makaalam, Panginoon. Kung malalim, makaalam, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita kanina na kung Panginoon. Natunay ng Diyos na ikaw, Panginoon, ay nakatawang tao. Naparito, Panginoon, sa lupa ang ganong higit, magandang tao. Ngunit ang Diyos na iyong tinula, nakataas pa, mula sa nakataas-taas. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Na kami, Panginoon, ay natuto, nakaalam, Panginoon, at pagtubalan. Salamat po, sa inyo po, mga yung pinala, Panginoon, salamat po. Lord po, ang pastor, Panginoon, sa Bisan. Dalangin namin, Panginoon, at patuloy sa mga bayan. Bigyan, Panginoon, karunungan ng Diyos. Upang malinaw, Panginoon, paliwanag ng Panginoon, ang inyong katutuhan sa mga po, sa inyong salita. Ama, hamunin kami, Panginoon. Kami, Panginoon, ay kumaharap, Panginoon, tatabi po, Panginoon, sa pagkakas ng inyong Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, maging matatag. Matibay at nakaalam, Panginoon, mga pagkakita, Panginoon, sa kaya po sa inyong. Ama, gawa, Panginoon, sa aming gawin ngayon, umaga ito, Panginoon, ay mauwi sa lahat, Panginoon, na lahat ng papulit sa salamat. Aming pagkakato, aming pag-aawitan, aming pag-ibig, ito sa dito. Panginoon, gawa ikaw para sa amin. Ikaw ang nagkaas mo ngayong araw. Pagpalain mo kami, ang mga katos ko, pagpalain mo ko, samahan kami, Panginoon, nagawa sa dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Stress, we will have.
Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 sa ating pagkakalo. Ready? Read. But this I say, he will soweth sparingly shall reap also sparingly, and he will soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ating dakila ng Diyos ang Ama o pangilihan sa lahat. Kami po, Panginoon, lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sa buhay po namin, sa kalakasan, kung bakit po kami, Panginoon, nalirito sa iyong bahay sa bahan, Panginoon, yung araw nito. Kami po ay magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Namin pong buhay, kalakasan namin, maging kung meron mga karamdaman, mayroong mga bagay na hinaharap sa buhay, palaging meron dahilan, Panginoon, para kami po ay magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw, O Diyos, kailanman ay hindi po nagbabago. Kailanman, Panginoon, ikaw ay tapat. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Sa amin, hindi na kami mga makasalanan, hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Buhat pa lamang po ang wala manggan. Kami hinirang mo, Panginoon. At ikaw ay nagkaroon ng plano para sa aming pagkatapos. O Diyos, ang lahat ng bagay po ay sa iyo. Ang pilak, ang ginto, lahat ng bagay na meron ng mundong ito, ang buong sanglibutan, maging ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo. At nawa, O Diyos, sa munting kaloob na amin pong iahandog po sa iyo, O Diyos, hindi man po ito sapat para tanawin ang aking mga pasasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Nawa, ay tanggapin mo po ito na isang mabawang sanyo sa harapan mo. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapupurihan, ito po kami sa magdalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.
Papurihin po ang pangalan ng Panginoon. At tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Closing credits. Hindi ho ito yung credit card na isasara mo, kundi ito ho ang tawag doon sa listahan ng mga pangalan, ang mga cast and crews ng isang partikular na pelikula o TV program or maaaring kahit video games pa. Kapag natapos mo ay lalabas yung mga closing credits. Ito'y nagbibigay ng maraming impormasyon na madalas na hindi binibigyang pansin ng mga manonood. Ngunit kung sakali man na gusto mong makilala kung sino ang mga nasa likod ng magandang pelikula na iyong pinanood, ay ibibigay nito kung sino ang director, ang writer, ang producer, executive producer, lead cast, supporting cast, director of photography, production designer, editor, associate director of photography, production designer, nabasa ko na pala yun, producer, costume designer, music composer, casting director, and many more. So pinapakita nito kung sino ang gumawa ng ano, who deserves the credits. Kung sakali man na na-enjoy mo ang mga costume ng iyong napanood, ay pambihira, ito pala ang may disenyo at may gawa nito. Kung na-enjoy mo ang tugtugin doon sa iyong pinanood na pelikula, ay ito pala ang nagdisenyo at naglapat ng mga kaukulang mga background music. Kaya ganoon na lamang ang intensity ng emosyon at ng enjoyment ng iyong panonood. So pagdating sa mga ganong bagay, ay makikita mo kung sino ang makakatanggap ng kredito. Sabi nga sa Bible, give honor to whom honor is due. Pero ngayong umaga hong ito, nais ko hong sabihin at ipaalala sa bawat isa ho sa atin na pagdating sa kaligtasan, meron lamang iisang pangalan na nasa closing credit. Meron lamang iisa na karapat dapat tumanggap ng papuri, ng pasalamat, ng luwalhati, at walang iba kung hindi ang Panginoon. Walang iba na may kinalaman o walang iba na ibinigay, walang iba na merong maipagmamalaki na meron silang parte pagdating sa kaligtasan. Sabi nga ho ni Apostol Pablo sa Romans 11 verse 36, when he came to the conclusion about na sa kanyang sinusulat tungkol sa dakilang kaligtasan, ang sabi niya, for of Him and through Him and to Him are all things. And in that context, is all things about our salvation is from God and through God and to God. Galing sa pamamagitan at patungo sa Diyos. To whom be glory forever. Pagdating sa kaligtasan, walang ibang karapat-dapat na tumanggap ng luwalhati kung hindi ang Diyos lamang. Therefore, anumang katuruan patungkol sa kaligtasan, nagbibigay luwalhati sa iba, nagbibigay kredito sa iba, ay isang kaparaan ng kaligtasan na palyado. Isang paraan ng kaligtasan na delikado. At kailangan natin maging maingat kapag bibigyan ng kaluwalhatian ang ibang tao, si Maria o si San Pablo o si San Jose, kaya ka naligtas, ay yun ay isang delikadong kalagayan. Sapagkat ang lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Ika nga ng mga reformers, soli Deo gloria. To God alone be the glory. At ito ang isang binigyang diin ni Apostol Pablo. Agad-tapos siyang saysayin ang labis na napakadilim at mabigat na kalagayan ng tao na pagiging makasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos. At pinakita niya kung paano ang tao ay walang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. At napag-aralan natin from the last 2 Sundays, ano naman ang ginawa ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ang makasalanan.
at sa ginawa ng Panginoon, walang ibang pwedeng magyabang. Ang kaligtasan na ginawa ng Diyos ay isang paraan ng kaligtasan na dumudurog sa kayabangan ng tao. Atin hong basahin ang mga talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. And Lord willing, ating matatapos ang Romans chapter 3 ngayong umaga. Romans chapter 3, verses 27 to 31. Romans chapter 3, verses 27 to 31. Tayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 3, verse 27. Kung yun ho nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, or no. But by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith, do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ngayon naming Diyos, aming Ama sa langit, sa iyo lamang ang papuri. Ikaw lamang ang karapat-dapat pasalamatan, matanyag at maitaas dahil tunay galing sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo. At sa iyo lamang ang lahat ng kalwalhatian magpakailanman. Sapagkat ang kaligtasan na meron kami mula simula hanggang dulo ay gawa mo, ay biyaya mo, ay plano mo. Purihin ka, O Diyos. At nawa, tulungan mo kami na lalo pang lumalim ang aming pagkaunawa, lalo pang lumawak ang aming pagkaabot, at lalo pang tumindi ang aming pagkamangha sa kaligtasan, sa dakilang kaligtasan na yung pinagkaloob sa amin. At tulungan mo kami na ito'y patuloy na magtulak sa amin na maging masigasig sa pagbabahagi nito sa iba. At ganoon din, itulak kami ito sa mas masigasig na kabanalan ng pamumuhay. O Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Turuan at tulungan mo kami ngayon. Sa ngalan ni Jesus to pong aming dalangin. Amen. Marito pong magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. God's righteousness and glory are perfectly maintained in the salvation He has provided through Jesus Christ, and therefore deserves all the glory. Ang katuwiran at kaluwalhatian ng Diyos ay perpektong naingatan sa pamamagitan o sa kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kung kaya't Siya ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Nais ko muna kayong imbitahan sa 2 talata sa Lumang Tipan para maiset ang ating kaisipan sa pag-aaral ngayong umaga. Proverbs chapter 17, verse 15. Proverbs 17, verse 15. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Ang sabi, He that justifies the wicked, and He that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Siya ang nagdedeklarang matuwid sa baluktot at naghumahatol sa matuwid ay parehong karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ang tao na nagsasabing ang isang makasalanan ay hindi makasalanan, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos.
isa pang talata ay sa aklat ho ng Proverbs again, Proverbs 24, verse number 24. He that saith unto the wicked, Thou art righteous, him shall the people curse, nation shall abhor him. So makikita ho natin dito kapag may nagsabi sa isang taong makasalanan na ikaw ay matuwid. Kapag merong naghukom, merong humatol sa isang taong lumabag sa batas at hinatulan siyang walang kasalanan, ang karapat-dapat sa kanya ay hindi purihin kung hindi kabuhian. At again, lahat ho tayo ay masusuka at talagang tataas ang ating dugo kapag ang isang hukom ay nakitang baluktot at nababayaran ng pera at yung nagkasala ay idadeklara niyang matuwid. Pero makita ho natin sangayon sa ating pinag-aralan, una, lahat tayo ay makasalanan at karapat-dapat sa parusa. Ngunit pangalawa, nakita rin ho natin na wala tayong magagawa upang iligtas natin ang ating mga sarili. Walang makalulusot. Pero nitong mga nakaraan nating pag-aaral, nakita rin natin na tayong mga sumampalataya kay Kristo again, na makasalanan, ay idiniklarang matuwid ng Diyos. Now, karapat-dapat ba siyang luwalhatiin? O sangayon sa ating nabasa, karapat-dapat ba siyang kamuhian at sumpain? Walang sagot ho natin dito ay oo, karapat-dapat siyang luwalhatiin. Karapat-dapat siya ng lahat ng pasalamat at lahat ng papuri. Well, Brother Paul, paano nangyari yun? Sapagkat narito, ang makasalanan ay hinatulan ng Diyos na matuwid, dineklara ng Diyos na matuwid, at imbis na parusahan, ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ito kumukontra? Tingnan ho natin yung na ating napag-aralan last Sunday sa Romans chapter 3, verse 24. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. At ito ho ang naging susi. Kung wala ang pagtubos ni Kristo, kung wala ang pagbabayad ni Kristo, God's justification of the sinner will be unjust. Ang pagdedeklarang matuwid ng Diyos sa makasalanan, kung wala ang pagbabayad ni Jesus, ang Diyos mismo ay hindi magiging matuwid. Pero dahil merong pagtubos sa pamamagitan ni Kristo, sa verse 25, itong si Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. At pinag-aralan natin yung word na propitiation, ito yung pampalubag loob. At ang isa pang idea ng propitiation is satisfaction. The demand of the law was satisfied. Ang hinihinging parusa, ang hinihinging condemnation, it was satisfied through Jesus Christ. Ang kasalanan ay hindi napalusot, ang kasalanan ay naparusahan. Sa pamamagitan ng ating representante na sa ating lugar siya ang nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo. At kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, to declare His righteousness, to declare, to show God's righteousness. Saan? Una, for the remission of sins that are past. Sa mga kasalanan noon, sa mga nakaraang kasalanan na pinatawad. And it speaks of the Old Testament saints, mga mananampalataya sa lumang tipan na pinatawad ng Diyos. Kagaya ni Abraham na nampalataya sa Panginoon at siyang dineklarang matuwid ng Panginoon. Kagaya ni Haring David na makikita rin sa Romans chapter 4 na ipinagdiwang, blessed is the man unto whom God does not impute sin. Hindi ibinilang yung kanyang kasalanan.
Ang Diyos ay nananatiling matuwid. Paano siya nanatiling matuwid na yung mga nagkasala doon sa lumang tipan ay kanyang tinanggap, ay kanyang biniglarang matuwid? Well, dahil may parating na bayan. And then, hindi lang ho yun. Pagdating sa verse 26, ang sabi ni Pablo, to declare, I say, at this time, His righteousness. So, His righteousness for forgiving the past sins, and this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him that believeth on Jesus. Siya ay manatiling matuwid at magdedeklarang matuwid sa bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. So yes, sa pamamagitan, at we have said sa ating mensahe, ang katwiran at kaluwalhatian ng Diyos ay perpektong namentena o naprotektahan sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung wala ang krus ni Kristo, imposible ang kapatawaran. Kung wala ang krus ni Kristo, imposible ang kaligtasan. Sapagkat ang Diyos bilang isang matuwid na Diyos ay parurusahan ang kasalanan. Now, pagdating sa verse number 26, at kung merong isang bagay na makikita ho natin dito, tayo mapaalalahanan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Walang kayang gawin ng tao. Ang sabi sa, tinangay ng hangin, sorry po. Ang sabi sa Romans chapter 3, verse number 20, Romans chapter 3, verse 20, therefore, by the deeds of the law, shall no flesh be justified in His sight. It proves na walang kayang gawin ang tao. Zero. Anything na subukan natin na ibigay sa Diyos, na iharap sa Diyos, ay hindi tayo aariing ganap sa harapan ng Panginoon. Wala tayong kayang gawin, pero merong ginawa ang Diyos. Wala tayong kayang iharap sa Diyos para sukat na ipagpatawad ng ating kasalanan at tayo'y maging katanggap-tanggap sa Kanya. Pero ang Diyos ang nagbigay. God had set forth His Son to be a propitiation for our sins. So it's all of God. Lahat ng ito sa kaligtasan ay gawa ng Panginoon. At meron ho tayong tatlong bagay na titignan sa mga talatang ating binasa mula verse 27 hanggang matapos. Una, pride excluded from salvation. Ang kayabangan ay excluded, outside. Hindi po pwedeng ihalo sa kaligtasan. Pangalawa, all are invited to salvation. Ang lahat ay inaanyayahan sa kaligtasan. And then pangatlo, law is established in salvation. Ang batas ng Panginoon ay pinapagtibay sa kaligtasan na ito na ginawa ng Diyos. So una tingnan ho natin, pride is excluded from salvation. Ang kayabangan ay inilalabas o iniaalis o puwera pagdating sa kaligtasan. Ito'y malinaw sa verse 27 and verse 28. Ang sabi ho ni Pablo, where is boasting then? Nasaan ngayon ang pagyayabang? Nasaan ngayon ang pagmamalaki? Malinaw na pinakita ni Pablo ng lahat ng tao ay makasalanan at ang lahat ng tao ay walang kayang gawin para iligtas ang kanilang sarili. At ngayon, napakalinaw na ang kaligtasan ay gawa lamang ng Panginoon. Saan tayo iniwan nito? Wala tayong partisipasyon. Sabi nga ho ng mga dating mangangaral, ang tanging partisipasyon natin sa kaligtasan ay yung kasalanan na kailangang bayaran. Yun lang. Pero pagdating sa pagliligtas, ang lahat ay gawa ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, where is boasting then? Saan may lugar ang kayabangan ng tao?
Ang tao ay likas na mayabang. Tuwing meron siyang mararating, tuwing meron siyang magagawa, ito'y kanyang pinagmamaburi. Maaaring isang bata gumawa ng kastilyong buhangin, hahatakin ang kanyang magulang at ipapakita ang kanyang nagawa. Ang tao sa dami ng kanyang nagagawa sa pag-advance ng teknolohiya, maging ng medisina, nakarating sa buwan, pinagmamalaki ng tao. Nakagawa ng malaking bomba, pinagmamalaki ng tao. At ano pa ang magpapataas ng yabang ng tao kapag sa kanyang sariling gawa nakarating siya sa langit? At ang daming mga tao, ito ang kanilang basihan at ito ang kanilang iniisip at pininiwalaang kaparaanan. Yung aking gawa, yung aking kabutihan, anuman itong kontribusyon kong ito. Yung aking pagiging mabait o pagiging relihiyoso. O mga kapatid, ang kayabangan ay walang lugar pagdating sa kaligtasan. It is excluded. That word excluded means it has no place. Walang lugar. Actually, pag pinag-aralan niyo yung Greek word dito, it means to turn out of doors. That is sipain palabas. Excluded. Hindi kasama. Hindi po pwede. Isa pa sa ibig sabihin itong it is excluded, it is prevented from approach. Hindi na basta nahandyan ay lalabasin kung hindi, pag gusto pa lang pumasok ng kayabangan, gusto pa lang mag-participate ng kayabangan, ay hindi na po pwede. Boasting is excluded when it comes to salvation. Ano mang pang-congratulate sa sarili, ano mang appreciation sa sarili, ano mang kaisipan na nagsusubok na magsalo o maglagay ng gawa ng tao para may pagmalaki ang tao pagdating sa kaligtasan, it has no place. It should be thrown out of the door. Kailangang ilabas. Huwag tanggapin. Huwag papasukin. At ano lamang ng kaparaanan ng kaligtasan ang lalapat para hindi magpapasok ng kayabangan ng tao. At makikita ho natin ang sagot ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng purong biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. So itong kaligtasan ho na ito is a pride excluding salvation. Anong sabi ni Pablo? Whereas boasting then, it is excluded. By what law? By what law? Anong batas? At mayroong mga ilang commentators ng Biblia, akala ang tingin nila ito ay papatungkol sa batas ni Moses, pero I think, sabi rin nung ibang mga commentators, it is best interpreted as what principle or standard or rule. By what rule? Bakit walang kaligtasan? Bakit hindi uubra ang kayabangan pagdating sa kaligtasan? Ano ba ang basihan nito? Para bang halimbawa, ikaw ay nag-a-apply ng trabaho at ang iyong pina-apply na trabaho ay pagiging tagasulat. Hindi pinag-uusapan kung mahusay kang mag-drive. O diba, ipagmalaki malinis ang record ko sa pagdadrive. Ako ay napag-drive ko na ang presidente, napag-drive ko na ang gobernador, napag-drive ko na ang mga VIPs. Walang hindi pinag-uusapan yan. Ang trabaho ay pagsulat. At hindi pagmaneho. Yun yung standard. Yun yung rule. Pagdating sa kaligtasan, by what law? What is the standard? Ano ba yung playing field na pinag-uusapan natin dito? Ang sabi ni Pablo, of works? Ang kaligtasan ba ay nakabase sa gawa? Nay. At tuwing nababasa ko itong nay na ito, ako'y nangingiti sapagkat ang aming anak na si Timmy ay may pinanonood ng mga kabayo. Nay, nay, nay. It's an old English, yung ibig sabihin is no. It's the standard or rule, ang rule of game ba pagdating sa kaligtasan is about works. Ito ba ang pinag-uusapan? Ang tumataginting na tugon is no. Hindi ang gawa natin ang pinag-uusapan. Hindi ang performance natin ang tinitimbang.
Well, what rule? But by the law of faith. Sa pamamagitan ng pagsampalataya. At ito ang ganda at mamangha tayo sa karunungan ng Panginoon. May nagtanong, bakit pananampalataya? Well, dahil ang pananampalataya ay hindi tumitingin sa sarili, kung hindi tumitingin sa sinasampalatayanan. Hindi ko makalimutan yung example na ginamit ng aming tagapagturo noon, si Brother Espinosa, na ang pananampalataya daw ay maaaring maihambing sa isang pulubing na mamalimos, na ang kanyang pananampalataya ay yung kanyang nakaunat na kamay. Ang kanyang nakaunat na kamay ay nakaasa doon sa magbibigay. Ang nakaunat na kamay ay hindi tumitingin, okay, tamang-tama ang anggulo ng kamay ko, ang ganda noong pagkakapwesto ng mga daliri ko, okay yan, sakto yan, makakakuha ako. Ang pananampalataya ay hindi nakatingin kay ako. Ang pananampalataya ay nakatingin sa sinasampalatayanan. At ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pablo at ating nakita, by faith in Jesus Christ. Sinasampalatayanan si Kristo at ito lamang ang usapan kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo. Ikaw ay inaring ganap, diniklarang matuwid ng Panginoon at wala kang maipagmamalaki. Tunay ang sinaysay ng isang manunulat. Ang isa sa pinakamagkakontrang bagay na paghaluin ay ang kayabangan at ang isang Kristiyano. Sapagkat siya'y naligtas na wala siyang bahagi dito at wala siyang maaaring ipagmalaki. Not by works, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagtulong sa kapwa, hindi sa pamamagitan ng mga relihiyosong gawain. Alam ho natin lahat, marami sa atin ay galing sa paniniwala na basta may partisipasyon ka sa mga relihiyosong gawain ay nakakaipon ka ng puntos. Magsabit ka ng kwintas, ng rosaryo, puntos. Maglagay ka ng palaspa sa pinto, puntos. Pumasok ka sa simbahan, puntos. Mag-sign of the cross ka, puntos. Ano ang kaisipan? Makaipon ako ng puntos at karamihan ng mga ating kababayan ang iniisip ay by works. Pero malinaw sinabi ng salita ng Diyos, not by works. Not by works. Nabasa natin sa Romans 3:20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in His sight. At ginawang malinaw ni Pablo, yes, maybe in the sight of men, ikaw ay matuwid, at maybe in your own sight, sa iyong sariling paningin, ikaw ay matuwid, pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay hindi pasado. Titus chapter 3. Buksan lang ho natin. Titus chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Yes, maaaring matulungin ka. Yes, maaaring relihiyoso ka. Yes, maaaring nagsusumikap ka sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pero let this be clear. Kung ikaw ay ligtas, it is not by works of our righteousness. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly. How? Through Jesus Christ our Savior. So hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng gawa ng Panginoon. And paano ito na-a-apply sa atin? By the law of faith, by the rule or by the means of faith. Again, we know the verse. Alala ko nung Wednesday, na kung inihandang mensahe para sa burol ni sa pag-aaral para sa huling hantungan ni Brother Romy Borromeo.
Meron akong hinanda, meron ulit akong hinanda, pero habang tumingin ako dun sa taol, naalala ko yung tato ni Brother Romy. Meron siyang tato dito. Ewan ko kung kanon o kaliwa. Pero nakatato sa kanya ang John 3:16. At yun ang aming pinag-aral. And we all know this verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever what? Believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi sino mang relihiyoso, sino mang Baptist, lalong hindi sino mang magbigay ng ikapo, kundi sino mang sumasampalataya sa Kanya. That is the rule, that is the law, it's the law of faith, na kung saan tayo ay inaaring ganap, kung kaya't ang sabi ng ating Panginoon ay hindi mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Hindi ho ba umuulinig sa ating mga tainga ang tugon ng mga apostol sa nagtanong sa kanila, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Hindi sinabing, repeat this prayer after me and you will be saved. No, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Hindi ho ba natin napag-aralan ng mga nakaraang Sunday sa Romans 3:21? But now the righteousness of God without law is manifested, being witnessed by the law and of the prophets, even the righteousness of God which is by faith in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. It is only by faith. Why? Verse 2, no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Walang pagkakaiba. Ang pinakamasama at ang pinakamabait ng tao, iisa ang paraan lamang, siya'y kinakailangang manampalataya kay Kristo. At siguro ho, kung meron mang isang verse na talagang umuulinig sa ating mga kaisipan na ay ang Ephesians chapter 2. Buksan po natin. Though it is familiar sa marami ho sa atin, and I hope ito ho ay na-commit natin sa ating mga memorya. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith. Well, sorry po. Simulan din sa verse 7. Simulan din sa verse 7. Meron nung gustong makita ho natin. Talking about the salvation that God has done. Sinasaysay niya ang kaligtasan na ginawa ng Diyos mula sa kalagayan natin na pagiging patay sa kasalanan. Ang sabi ni Pablo sa verse 4, but God. Ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang nangyari. Kung kaya't meron tayong kaligtasan. At ang sabi sa verse 7 ni Apostol Pablo ito, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. In the ages to come, sa eternity, sa walang hanggan, nakasama natin ang Panginoon, na tayo nasa presensya ng Diyos, ipapakita ng Panginoon ng labis-labis na kayamanan ng Kanyang biyaya. Hindi tayo pagdating sa langit, hindi tayo, mabait ako, kaya ako nandito. Walang hanggan nating pupurihin ang Kanyang biyaya. At isa ho sa picture dito, he will be able to show the exceeding riches of His grace. If I may use the analogy of trophy or medal. Kapag ikaw ay pumasok sa isang bahay at nakita mo yung mga mga diploma at nakasabit ang mga medalya, minsan sa isang diploma, 3 medalya, 4 na medalya, puro ginto. Ano iniisip mo? Una, kung hindi taong ito'y madalas sa rekto, itong taong ito'y madalas umakyat sa entablado. At pinapakita yung kasigasigan sa pag-aaral. It makes a manifestation kung gaano kaseryoso, kasipag, sabihin natin talentado ang taong ito pagdating sa mga ginagawa niya sa eskwelahan. Ayun, pagdating sa langit, ang mga tropeyo at medalya, let me just use that analogy ng Panginoon na pinapakita ang kadakilaan ng Kanyang biyaya.
ay ikaw mismo na makasalanan, na napatawad, nahugasan, at nasa presensya niya. Hindi tayo nandoon para, tingnan nyo kung gaano ako kabuti, tingnan nyo kung gaano ako kagaling, kundi tayo naroon at papakita, tingnan nyo kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos, akong makasalanan ay naririto. Yun ang ating magiging layunin at gawain. Bakit yun? Bakit puro luwalhati sa biyaya ng Diyos? Sapagkat ang sabi sa verse 8, "For by grace are ye saved." We are saved by the grace of God. At ang sabi ng salita ng Panginoon, through faith, not of works, lest any man should. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, galing sa Diyos, at pag pinag-aralan nyo, maging yung pananampalataya natin ay kaloob ng Panginoon. At ang sabi sa verse 9, ito yung gusto kong isa bang bigyan ng diin, not of works. Why? Because man will boast. Magyayabang ang tao kung ito ay sang-ayon at may kinalaman ng ating gawa. Pero malinaw ang sabi ng salita ng Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos pupunta, sapagkat walang parte ang gawa ng tao pagdating sa kaligtasan. Ito ay purong biyaya ng Diyos. So, our salvation is a pride-excluding salvation. Number 2, our salvation invites all men. All are invited to this wonderful salvation. Please take note, hindi ko sinabing all are chosen to be saved, that is universalism, but all are invited to believe. Ang lahat ay inaanyayahan, and let me use another stronger word, ang lahat ay inuutusan na manampalataya. Ang sabi sa verse 29, is He the God of the Jews only? Again, sino itong Diyos na ito na binabanggit? Ito yung Diyos na kung saan siya ang gumawa ng kaparaanan para magbigay ng kaligtasan. Ito ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak para magbayad ng ating mga kasalanan. Now, ang tanong, is He the God of the Jews only? Kung maunawaan niyo ho, yung konteksto nila Apostol Pablo nung panahon na yun, ang bawat bansa ay may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. At yung Diyos-Diyosan na yun, ang kanilang kinikilala, nagbibigay sa kanila ng biyaya o maaari nagbibigay sa kanila ng sumpa. So kung ang Diyos na ito ay para doon lamang, well, doon lamang siya gumagawa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, is He the God of the Jews only? Is this gracious God? Ito bang ang Diyos na mabiyayang ito na nagliligtas sa mga kasalanan ay para sa mga Hudyo lang? And that is to say, ang kaligtasan ba na ito ay para sa mga Hudyo lang? Ang sabi ni Pablo, is He not also the God, also of the Gentiles? Hindi rin ba siya ang Diyos ng mga hintil? Hindi rin ba siya ang tagapagligtas ng mga hintil? At salamat sa Panginoon sa sagot na ito, yes, of the Gentiles also. Hindi natin kailangang humanap ng kaligtasan sa ibang Diyos. Una sa lahat, wala tayong masusumpungan. Pwede kang sumubok lumapit kay Confucius, you will end up confused. Pwede kang lumapit kay Buddha pero wala kang masusumpungan, at pag lumapit ka kay Allah, wala din. Pero praise God, itong Diyos na ito, nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay siya rin ang Diyos ng mga hintil at Diyos na magliligtas ng lahat ng sasampalataya. He is the God of the Gentiles also. That means, ang kaligtasan na ito na ginawa ng Diyos ay hindi eksklusibo lamang para sa mga hintil, kundi ito ay available din para, hindi eksklusibo lamang para sa mga Hudyo, at ito ay available din para sa mga hintil. Ito ay para sa bawat isa.
Ang paanyaya ng kaligtasan ay para sa bawat isa. Ang paanyaya ng kaligtasan hindi lamang para sa relihiyoso, kundi para din dun sa tao na hindi pumapasok ng simbahan. Ang paanyaya ng kaligtasan ay hindi lamang para sa mga nakapagtapos, kundi para sa mga kahit hindi nakapasok man lang ng paaralan. Ang kaligtasan na ginawa ng Diyos ay hindi lamang para sa mayaman, kundi para maging sa mga mahihirap din. Hindi lang para sa mga puti, kundi pati rin sa mga dilaw, mga sunugan. At ayos ko sabihin ito, ang kaligtasan ito ay para din sa mga bata. Is He the God of adults only? Is He not the God of is he not the God of children? Yes, of children also. Walang ibang paraan ng kaligtasan para sa mga bata. Itong ginawa ng Diyos ay para sa lahat, sa matatanda at maging sa mga bata. At ito rin yung kaligtasan na dapat nating ituro sa kanila. O sana wag niyong sabihin sa bata, magpakabait ka lang para sa heaven ka pupunta. O sige ka, pag hindi mo sunod si mami, sa hell ka pupunta. Sunod ka kay mami para sa heaven ka pupunta. That's lies. At yun ay magdadala sa bata sa impyerno. Sapagkat ang Diyos na humahatol ay siya ring Diyos ng mga bata at ito ang Diyos na nagbigay ng tanging paraan ng kaligtasan para sa matanda at sa bata. So please mga kapatid, huwag niyong ipagkait sa mga bata. Huwag niyong isipin, ang anak ko ay 5 years old pa lang, 7 years old pa lang, hindi niya pa kailangan mag-isip. No, kailangan nila. Kailangan nila. He is the God who invites all to come to Christ. O sana wag natin makalimutan ang imbitasyon ni Kristo. Come unto me, all that you labor and heavy laden, and I will give you rest. Ito'y paanyaya sa lahat. At kung ikaw ay isang makasalanan, lumapit ka kay Kristo sa ikaliligtas, walang iba. Wala kang ibang hindi ka makakakita ng kaligtasan sa iba kung hindi sa pamamagitan lamang ng ibinigay ng Diyos. So verse 30, Romans chapter 3, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. And Brother William, alam ho natin na may mga nakasalamuha tayo. Yes, they show themselves as Baptists. Pero hayagan nilang tinuturo na may ibang paraan ng kaligtasan para sa mga Hentil at ibang paraan ng kaligtasan para sa mga Hudyo. Pero napakalinaw dito, sabi ng salita ng Diyos, sapagkat meron lamang iisang Diyos, at ang iisang Diyos na ito ay hahatol sa makasalanan, at ang iisang Diyos na ito ay nagbigay ng iisang paraan ng kaligtasan, at ang tanging paraan para ang kaligtasan na ito ay matamo ng isang makasalanan, ikaw man ay tuli o hindi tuli, Hudyo o hindi Hudyo, it is by faith and through faith. Through the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, walang dagdag, walang bawas. So this salvation, ang kaligtasan na ito ay nag-aanyaya sa lahat. So let me ask the question right here. Are you saved? Ligtas ka na ba? Ay, hindi ko tinatanong kung nabautismohan ka na ba? Hindi ko tinatanong kung sumunod ka ba sa isang panalangin. At tinatanong ko, ikaw ba ay tunay ng nanampalataya kay Kristo na ibinigay ng Diyos sa tagapagligtas? O kung hindi pa, ikaw ay nasa delikadong kalagayan. Again, alam mo ang talata, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, such a great promise, hindi mapapahamak ang sinumang sa Kanya ay sumasampalataya.
Pero ituloy mo ang basa sa talatang 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima, ang nagwawalang bahala. Kung ikaw ay mananatili na hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi ka makakasumpong ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa iyo. Mananatili ka sa ilalim ng galit ng Diyos. Mananatili ka sa ilalim ng hatol ng Panginoon. Liban na ikaw ay tunay na magsisi at sumampalataya kay Kristo. And lastly, dito ho tayo matatapos. The law is established in salvation. Ang batas ng Panginoon ay natatatag sa kaligtasan na ito na ginawa ng Diyos. Merong tanong. Merong sinabi sa Apostol Pablo, kung babalikan natin sa verse 28, therefore we conclude, Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Now, maaaring hindi ho natin masyadong maramdaman na ang bigat ng statement na ito ni Apostol Pablo, lalo na kung tayo ay hindi isang Hudyo. Ngunit kung ikaw ay isang Hudyo at sa buong buhay mo, ito ang tinuturo sa iyo, it is by the deeds of the law. Kung sa buong buhay mo ang iyong pinaniniwalaan ay yung pagiging ethnic na Hudyo mo, ikaw ay katanggap-tanggap na sa Panginoon at ang pagsunod mo sa kautusan, ito ang basihan, kaya ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. For if not hundreds, thousands of years, ito ang naging katuruan ng mga rabbis ng mga Hudyo. Ito ang kanilang kinalakihan. Ito ang kanilang tradisyon. Parang yung mga taong nakakausap nating madalas, lumaki sila sa kaisipan na basta maging mabait ka lang. Basta wala kang ginagawang masama. Tapos ngayon sasabihin mo, kahit wala kang ginagawang masama, patungo ka pa rin sa kamahakan. Ngayon sasabihin mo sa kanila, kahit nagsisimba ka linggo-linggo, ikaw ay nasa delikado pa rin ng impyerno. And sasabihin sa kanila, a man is justified by faith without the deeds of the law. Now, this is very important. This ever important law is said to be not the basis of their salvation. Itong napakahalagang kautusan, itong kautusan ng Diyos na kung saan umiikot ang kanilang mga buhay, ito yung magdedetermina, again, sa mga husgado nila, ito yung magdedetermina kung pag nakita nila may nilabag ka sa kautusan ng Panginoon, you will be an outcast, you will be put out of the synagogue. Ito ngayon ay hindi bahagi ng kaligtasan. At alam niyo ho, sa panahon natin ngayon, mayroong mga nagbabato ng argumento para sa atin, na nagsasabing ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At isa sa mga argumento kanilang binabato ay ito. Faith lang, save ka na. E di kung save ka na by faith, e di pwede ka nang gumawa ng kasalanan. E di kahit pala mambabae ako, kahit pala magnakaw ako, kahit anong kasalanan, kahit anong pamumuhay na ang aking gawin, hindi, say by faith naman Dahil sumampalataya na naman ako Dahil tinanggap ko na naman si Jesus di winawalang bahala nyo. Actually, nung panahon ng mga reformers 500 years ago, ito na yung binabato ng Roman Catholic Church. Pag sinabi mo na ang isang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, magtutulak to sa mga tao ng hindi banal na buhay. At bakit ka pa magsusumipag sa kabanalan kung hindi naman ito bahagi ng kaligtasan? Ito yung madalas na ibinabato. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 31, do we then make void the law through faith? Sinasabi ba namin na huwag yun ang sundin ang kautusan? Sinasabi ba namin na walang halaga ang kautusan? Sinasabi ba namin na wala nang kwenta ang kautusan? Let us be antinomians, that is no law, no more, hindi na iniisip na wala nang kinalaman ang kautusan sa atin? For we are not under the law, but under grace.
And that's a misinterpretation ng talata at misused. Pero ang sabi ni Apostol Paulo ito, God forbid. Therefore, any theology na kahit na nagbibigyan ng diin sa grace, any theology na nagwawalang bahala sa kautusan, any theology that nagpo-promote ng antinomianism is a dangerous theology. It's unbiblical theology. Kung ang kaisipan mo, halimbawa, ay naririto ka at iniisip mo, ay Kristiyano ka na naman okay lang na mamuhay sa kasalanan, ay ligtas na naman ako napatawad na naman ako, okay lang na magpatuloy sa pornography, okay lang magpatuloy sa immorality, okay lang magpatuloy sa pangungopia, basta ligtas na ako. So, no. Well, una sa lahat, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung sinasabi mong may relasyon ka at kilala mo ang Diyos na liwanag at lumalakad ka sa dilim, ikaw ay sinungaling. Kung ginagamit mong lisensya, ang biyaya ng Panginoon para magbigay ng kalayaan sa iyo mamuhay sa kasalanan, higit sa malamang, hindi mo pa talaga nauunawaan at nararanasan ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. That is to say, maaaring hindi ka paligtas. Na ng isang tunay na naligtas ng Panginoon, as we have studied sa mga nakaraan nating pag-aaral sa Time in the Word, ay binibigyan ng isang bagong puso. At ang pusong ito ay nagmamahal sa Diyos, nagmamahal kay Kristo. At ang sabi ng tagapagligtas, if you love me, keep my commandments. So ang isang Kristiyano hindi magbabaliwala sa mga kautusan ng Diyos. Much more, ang sabi ni Pablo, rather than destroying or making void the law, we establish the law. Amin pa nga pinapagtibay ang kautusan. Paano pinapagtibay? Well, una, pinapakita ho nito ang inilalagay natin sa tamang kalalagayan ng kautusan. Una, pinapakita natin ang totoong demand ng kautusan. Ano ba yung hinihingi ng kautusan? Hinihingi ba ng, ilagay natin 10 utos. Halimbawa lang, gamitin natin na para lang magkaroon ng kakapitan ng ating isipan. 10 utos. Ano bang demand? 5 out of 5? Pasado na? 6 out of 5? Pwede na? Mabait ka na? Okay na? Medyo, mas mabait ka na kaysa sa iba? 8 out of 5. Yun ba ang demand ng kautusan? Parang sabi ng salita ng Panginoon, Galatians 3 verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that, listen, that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. You must continue, that means tuloy-tuloy, in all things, lahat tuloy-tuloy, walang palya, consistently sinusunod. That is the demand of the law. Pag hindi mo nagawa yon, you're under the curse. Pero Paul, isang kasalanan lang? Yes. Dahil ang demand ng Diyos ay hindi 99.9. Ang demand ng kautusan ay 100%. So we establish the law. The high demand of the law. Salamat sa Diyos na itong mataas na demand ng kautusan ay nasatisfy ni Kristo para sa kanyang mga mananampalataya. Then pangalawa, we establish the purpose of the law. Ano ba ang gamit ng kautusan? O para saan ba ang kautusan? Hindi ito para maglinis ng kasalanan, kung hindi ito'y para magpakita na tayo ay makasalanan. Nabasa na ho natin sa Romans 3 verse 20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Law exposes our sinfulness. Ito ang gamit ng kautusan. Parang isang salamin na pag ikaw ay tumingin, pinapakita ang dumi at kakulangan. Pag humarap ka sa salamin, hindi ka naman lumilinis, nakikita mo kung gaano ka kadumi. Pag humarap ka sa kautusan,
Great commandment number 1, have no other gods before me. Ganong kadaming dumi ang makikita sa atin. It shows our sinfulness. And then pangalawa, the purpose of the law ay hindi para iligtas tayo, kundi para dalhin tayo sa tagapagligtas. Galatians 3 verse 24, ang sabi ni Pablo, wherefore the law was our schoolmaster. Listen, the law is not our Savior. It is our schoolmaster. Ang kautusan ay hindi ating tagapagligtas, ang kautusan ay ating tagapagturo. Anong ginagawa ng tagapagturo? Magtuturo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the law is our schoolmaster to bring us to Christ, para dalhin tayo, para ituro tayo kay Kristo, that we might be justified by faith. Ipapakita ng kautusan kung gaano ka karumi, pero di doon humihinto, ipapakita ng kautusan na merong tagapagligtas, si Kristo. At babalik ulit tayo, that you might be justified by faith. So itong kaligtasan ho na meron tayo ay isang kaligtasan na dumudurog sa kayabangan, at lahat ng papuri ay para sa Diyos lamang. Ang kaligtasan na meron tayo ay isang kaligtasan na nag-aanyaya sa lahat ng makasalanan. So maging masipag ho tayo sa pag-aanyaya. Yung ating mga kaibigan na makasalanan, yung ating mga kamag-anak na makasalanan. Oo, maging yung may utang sa'yo na hindi nagbabayad na makasalanan. Anyayahan mo palapit kay Kristo. Anyayahan natin sila, sapagkat si Jesus ay tagapagligtas na makasalanan. And lastly, ang kaligtasan ho na ito ay nagtatatag palalo ng tunay na gamit ng kautusan ng Panginoon. Nawa, mga kapatid, patuloy tayong mamangha sa Diyos na nagligtas sa atin. Patuloy tayong manggilalas sa grabing biyaya, sa matinding pagliligtas na ginawa ng Diyos. Hindi para sa mga cute at kaibig-ibig na tao, kundi para sa madumi at rebelde at makasalanan at karapat dapat lang parusahan. Tayo ay kinahabagan ng Diyos. Not by works of righteousness which we have done, but because of His mercy, He saved us. At ang lundo, for of Him, through Him, to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Ang luwalhati ay sa Diyos lamang. Let's pray. Panginoon naming Diyos, tanggapin mo po nawa ang aming dakilang pagpapasalamat, papuri, pagsamba, pagmamahal, debosyon, pag-aalay ng aming mga sarili, pag-aalay ng lahat ng meron kami. Kami ay sa iyo. Kami ay tinubos mo. Kami ay pagmamayari mo. At karapat dapat lamang luwalhatiin ng lahat ng meron kami. Salamat sa biyaya mo na nagligtas sa amin. Salamat sa aming Panginoong Jesus na iyong pinagkaloob. At nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay gamitin mo palalo upang durugin ang anumang kayabangan sa amin. Salamat, O Diyos. At nawa, Panginoon, ang katotohanan ding ito ay gamitin mo upang likha pa sa amin ng mas malalim na pagpupuri, pagpapasalamat at paglilingkod.
At Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na tagapagligtas hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil. Salamat po sapagkat una, O Diyos, kami nakaranas nito. Kami ay iniligtas mo. At pangalawa, Panginoon, tulungan mo kami. Sangayon sa katotohanan ito, tulungan mo kami na ihatid ang mabuting balita sa iba. Sa aming kapamilya. Sa aming mga kamag-anakan, kaibigan, katrabaho, sapagkat ikaw ay Diyos nag-aanyaya ng makasalanan sa kaligtasan. Gamitin mo po kami, Panginoon. At Panginoon, salamat po sapagkat ang kaligtasan na ito ay nagtatatag palalo ng iyong kautusan. Paalala mo sa amin ang iyong kautusan ay hindi mabigat. Paalala mo sa amin, Panginoon, na kung kami ay tunay nagmamahal sa iyo, ay lalo kami dapat maging masipag sa pagsunod. At salamat po, Panginoon, ang aming pagsunod sa iyong kautusan ay siyang hindi basihan ng aming kaligtasan, kundi ang aming kaligtasan ng basihan ng aming masipag na pagsunod. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban, lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng pangalan mo. Salamat po, O Panginoon. Ingatan mo kami sa buong linggong ito na aming kaharap. Ilayo mo kami sa tukso. Lingapin mo po ang aming mga kapatiran na nandun ng bigat, hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi maging ng damdamin. Nahabag ka rin po, Panginoon, sa kalagayan ng aming bansa at maging ng ibang mga bansa pa na dulot ng pandemyang ito. O Panginoon, hindi man namin maunawaan sa ngayon, pero alam namin na ikaw ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag mo. Hayaan mo kaming magpahinga sa katotohanan ito at patuloy na tumiwala sa iyo. Salamat po. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon.
Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na katunghay sa ating gawain, sa kanilang mga tahanan. Nawa, bawat isa ho sa atin ay patuloy na sumipag sa kabanalan. Ang ating mga personal na oras sa salita ng Diyos, pananalangin, maging pagsamba. Nawa, ating hong hinahamon ang mga ama ng tahanan na maging tagapanguna tayo ng ating bawat pamilya palapit sa Panginoon. Gamitin tayo ng Diyos bilang instrumento ng katwiran. Kagaya ng isa sa mga hamon natin, gamitin tayo ng Panginoon para sa kababahagi pa ng Ebanghelyo sa iba. Ngayon mga kapatid, sa ating pag-iwahiwalay, nawa ang biyaya ng Diyos at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, ay gawin natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. Magbigay tayo ng atensyon sa isa't isa at patuloy nating itulak ang isa't isa sa paggawa ng mabuti. God bless po. We are dismissed.